Nag-propose nga ng bill itong si Senator Robin Padilla at ang isang, ibig sabihin ay gusto niyang maging batas ito. Siyempre, pag-uusapan pa naman yan sa Senado, Kongreso at Senado most of the time. So, ang isang tumatak dito, gusto nga niya maging 54 ang bilang ng mga senador. In other words, yung ating 24 senators, madagdagan pa ng 30. May mga iba pang kaakibat na proposal, yung bills na yan, pero yun nga ang pinakatumatak dito. So, pinakita rin sa mga balita yung pagkakagawa ng proposal, yung written proposal na yan. Siyempre, lagi naman written yan. Pero siyempre, hindi naman si Robin Padilla ang gumawa niya, kundi yung kanyang legal team na pinangungunahan niya, itong si Attorney Panelo. Lahat naman ng senador, meron naman niyang mga legal team. So, usually nga, kapag hindi lawyer ang isang senador, ay mismo yung mga lawyer ang gumagawa niyang mga resolution na yan. O yung proposed bill, silang gumagawa niyan. Maliban na lang siguro kung lawyer yung mga senador, hindi na, kumbaga, minimize yung pakikialam ng legal team. Tulad nitong magkapatid na lawyer dyan, yung mga magkapatid na Cayetano, sino pa, si Senator Tolentino, si Pimentel, Senator Pimentel, Senator Chis Escudero. So yun, pagka ganun usually sila talagang gagawa ng batas at wala na sigurong gagawin yung legal team, kundi i-type yan, computer, i-print, yun na lang sigurong gagawin. Pero itong hindi naman mga lawyers, mere celebrities, ay siguradong mga lawyers nila ang gumagawa niya. Kaya doon sa mga kapwa natin Pilipino, ay huwag kayong masyadong bibilib dito sa mga ating mga celebrities na nagpo-propose ng batas. Kasi ang gumagawa ho niyan ay yung kanilang legal team. At lagi ko yung mayroong legal team. By the way, panoorin natin itong ilang mga mga pangyayari, mga videos na may kinalaman dito sa proposal na ito ni Senator Robin Padilla. At panoorin natin, yun na rin, yung mga videos nila ng mga nakarang araw, nakarang buwan, nakarang taon, kasama na ilang mga senador. Panoorin po natin ang kabuuan, paksa ng ating vlog na ito. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. Yan na ibinoto nyo. Ayos ba, Ginoong Pangulo? I move. Yan, I move. Session suspended. Pati. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito tayo palagi, ha? Afternoon of Wednesday, May 27, 2020. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you guys. See you. Bye. Thank you. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito tayo palagi, ha? Mga kaibigan, to si Batugan. Puro katamaran. Sayang ang pinapag-aral ng rito, ng taong bayan sa PMA. Sabi ko sa inyo ang uso na ngayon, hindi na ho yung nagpapaturok ng yung pampabata. Ano ba yung pampahaba ng buhay? Stem cell. Iba na uso ngayon dito sa Pilipinas. Ang pinatuturok dito yung pampamanhid. Ang dami walang pakiramdam dito sa gobyerno. Parang naturukan ng anesthesia. Tulad si Bato. Akalain mong sarap na sarap pala siya. Masasabi mo ba yun? Kundi yun ang talagang nasa sa kalooban mo. Kung ako naman ang tatanungin nyo, kung ilang senador ang kailangan natin, opinion ko lang naman to. Sa akin pa, sa halip na dagdagan mo ng 30, naku, napagastos na, bilyon-bilyon ang papasweldo mo dyan, pati mga pork barrel yan, ang lalaki niyan. Bakit hindi tayo magtipid? Marami naman dyan, mga walang silver naman halos 2 o 3 lang. Talaga dyan ang para sa bayan. At para nga tayo makatipid, gawin na lang natin 3, sa halip na 24 or 54, 3 na lang. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Makakatipid tayo, mabilis pa ang kilos. Pag 3 lang ating senador, yan dapat natin, kailangan isipin natin kung paano tayo makakatipid at kung paano tayo makakaiwas
sa mga walang silbing mga senador na sa totoo lang ay mas mahusay pa at mas matitino, mas makabayan yung mga kagawad ng barangay sa aming barangay.